Nakakakilig, no? Ma-message nga si Mrs. Oo nga pala. Tara, let's go! Nabiktima ka na ba ng fake news? Dahil sa dinami-raming nagkalat na misleading social media content at mga nakaka-trigger na online post. E paano natin malalaman kung alin ang tama at totoo? Pag-usapan natin yan sa kaalaman ng lahat. Magandang araw mga kaibigan! Malapit na ang Burr Months at ramdam na ramdam ko na siya dito sa Tagaytay. Daming lovebirds. Share ko lang. Alam nyo ba na ang Tagaytay ang kinukonsider na wedding capital of the Philippines? Marahil dahil ito sa malamig na klima, magagandang tanawin, at mga sikat na wedding venues na matatagpuan dito. Kaya marami ring pumupunta rito para planuhin ang kanilang big day. Katulad nila. Sos, maghihiwalay rin kayo. Pait nitong kape. Parang si kuya. Pero all jokes aside, when it comes to love, it's not always rainbows and sunshine. Hindi puro sweetness lang. Kahit talagang pasuko ka na, iisipin mo pa rin na mahal mo yung isa't isa talaga. Lagi nyo iisipin at the end of the day is choosing each other po. Dapat maalala natin yung sinumpaan natin nung tayo'y kinasal. Unfortunately, ang realidad ay may mga marriages talaga na hindi nagwo-work at ang masama pa ay nauuwi talaga sa hiwalayan. With the global average na 2 out of 1,000 married people end in separation. At mas marami pa dyan ang mga undocumented cases. Share ko lang, ang Pilipinas ang isa sa 2 bansa na naninindigan na ipagbawal ang diborsyo. Kaya, isa sa mga mainit na usapin ngayon online ang pagsasabatas ng divorce law dito sa Pilipinas. Ang lahat ng lumulusong sa buhay may asawa ay nangangarap na magkaroon ng happily ever after. At bagaman maraming challenges, maraming mag-asawa ang naisusurvive ang kanilang pagsasama. Pero mga kaibigan, don't get me wrong ha. It takes a lot of work to make things work. At para mangyari yan, malaking bagay ang pagsampalataya at pagsunod sa mga kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. At tungkol dyan, mahalagang malaman natin, ano ba sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsasama ng mag-asawa para maging matatag, maging masaya, at lasting? At ano sinasabi ng Biblia tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa? Yan ang ating aalamin sa kaalaman ng lahat. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Marahil po ay nagtataka kayo kung bakit sa kabila na ang maraming tao ngayon ay tumatanggap na sa diborsyo at maraming bansa pa nga ang legalized ang diborsyo, kailanman ang Iglesia ni Cristo po ay hindi sumasang-ayon sa paghihiwalay ng mag-asawa o sa diborsyo. Para po sa kaalaman ng lahat, ano nga po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa divorce? Pakinggan po ninyo at babasahin natin ang pahayag ng Panginoong Diyos mismo. Dito po sa Malakias 2:16. Namumuhi ako sa diborsyo ng mag-asawa, sabi ng Panginoong Diyos ng Israel. At namumuhi ako sa taong binabalot ng karahasan ng sarili na parang nagbabalot ng kasuotan, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, ingatan mong yung sarili sa iyong espiritu at huwag kang sisira sa pangako. Mga kaibigan, napansin niyo po ba? Namumuhi o galit na galit ang ating Panginoong Diyos sa diborsyo o sa paghihiwalay ng mag-asawa.
Kung galit po ang ating Panginoong Diyos sa isang bagay, halimbawa nga po yung diborsyo, dapat po ba natin gawin yon, mga kaibigan? Hindi po kailanman. Marahil po ay naitatanong ninyo, bakit? Bakit po namumuhi ang Diyos sa diborsyo ng mag-asawa? Ang babasahin naman po natin ngayon ay ang talatang 14. Ganito po ang nakasulat. Itinatanong ninyo, bakit? Dahilan sa ang Diyos ay lumalagay na saksi sa pagitan ninyo at ng asawa ninyo sa kabataan, pagkat sinira ninyo ang inyong pangako sa Kanya, bagaman siya ang inyong katulong, ang asawa ninyo sa matrimonyo ng tipan. Mga kaibigan, kagalit-galit po talaga sa ating Panginoong Diyos ang diborsyo kasi sinisira po ng mag-asawang naghihiwalay yung ipinangako nila sa atin pong Panginoong Diyos. Hindi po ba nung ikinakasal yung mag-asawa, sumumpa sila sa harapan ng Panginoong Diyos na mamahalin po nila ang isa't isa. Sinasabi pa nga po, for richer and for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Tapos, hindi lang nagkasundo, nag-away lang, naghihiwalay agad, nagdidiborsyo ka agad. Nalimutan po nila at sinisira po nila yung pangako nila sa atin pong Panginoong Diyos. Galit ang Diyos sa ganon, mga kaibigan. Kaya nga po kung mapapansin ninyo, baka may mga kakilala po kayo na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na mag-asawa. Napakataas po ng pagpapahalaga ng mga kaanib sa Iglesia sa pag-aasawa. Dahil ito po ay panghabang buhay. Kaya ano ngayon ang secret to a lasting marriage? Ang totoo nga po, mga kaibigan, hindi na po yan sikreto dahil matagal na po yung ipinahayag ng banal na kasulatan. Ang kailangan lang, sundin po natin yon. Ito po ang mababasa natin sa awit 128, 1 hanggang 4. Ito po ang nakasulat. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mga kaibigan, ang secret po sa lasting marriage ay ang pagsunod sa utos ng atin pong Panginoong Diyos. At napansin po ba ninyo yung mga biyaya na dulot ng pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos, lalo na ng mag-asawa? Hindi lang po lasting yung kanilang marriage, kundi kung maaalala po ninyo, ang sabi sa talata, ang buhay po nila ay uunlad at sila po ay pagpapalain. Hindi po ba yan ang gusto po natin, mga kaibigan? Isang lasting, isang happy marriage na may kalaki po na pagpapala sa ating mga anak, sa atin pong buong pamilya o sambahayan. Kaya ngayon, alam na ninyo na bawal ng Panginoong Diyos ang diborsyo. At ang pagsunod sa kanyang mga utos, yun ang sikreto sa matatag, sa maligaya at mabiyayang pagsasama ng mag-asawa. Ang buhay mag-asawa ay parang Ferris wheel. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Pero it's the journey that makes it worthwhile. Lagi lamang nating tatandaan, piliin ang mabuting mapapangasawa at sa buhay mag-asawa, ang laging maging sentro ay ang mga aral at salita ng ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan nun, for sure, hindi magiging option ang paghihiwalay. Ako po ang kapatid na Ron Aranzazo para sa programang Sa Kaalaman ng Lahat.